Monique's POV. Nagising ako na medyo masakit ang ulo. Naalala ko yung pag-inom ko ng wine. Bakit kasi napagkamalan ko tong tubig, ayan tuloy na shutdown ako. Bumangon ako para lumabas na mapansin ko si Xander. Bakit andito siya sa room? Anong oras na ba? Ano kaya nangyari sa party? Xander, uy, gising! Wika ko dito dahil nakatulog na siya sa upuan. Nagising naman to't pupungay-pungay ang matang tumingin sa akin. Okay ka na ba? Hindi ka na ba nahihilo? Tanong nito sa akin. Wala akong maalala sa nangyari. Konting tikim ko lang ng alcohol nawawala na ako sa sarili. That's the reason kung bakit di ako umiinom. Sorry kung nawalan ako ng malay kanina. Si Baby Jesus, nasa na? Tapos na ba yung party? O uwi na ba tayo? Sunod-sunod na tanong ko dito. Nakakakonsensya dahil kasi simula pa lang ng party ganito na agad ang nangyari. Tumayo si Xander at lumapit sa akin. Nagulat ako nang bigla akong yakapin ito. Dito na lang muna tayo, gusto ko pang matulog. At bigla na lang tong natumba sa kama. Siyempre kasama ako sa pagbagsak niya. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko magets kung bakit niya ginagawa sa akin to. Hello, amo ko kaya siya at empleyado niya ako. Baka nakakalimutan niyang fake mom lang ako ni Jesusa. Nayaya nito. Mukhang mas dating pa ata siya kaysa sa akin Pero hindi naman siya amoy alak. Sir, hindi ako makahinga. Ines na sabi ko dito. Di naman talaga ako makahinga dahil sa pagkakayakap niya. Idinilat nito ang mga mata niya. Sir? Pagtatakang wika nito habang nakakunot ang noon niya. Bumuntong hininga ako at kumalas naman siya sa pagkakayakap sa akin, saka umupo ng maayos sa kama. Sorry kung niyakap kita. Wika ni Xander at bumangon na ito ng kama. Tara na para makapagpahinga na tayo. Wika nito at naglakad na palabas ng kwarto. Tinawag ko siyang boss kasi baka nakakalimutan niya kung ano ba talaga kami. Baka kasi isipin niya may totoong relasyon kami at di na ito pagpapanggap. Ginigising ko lang siya sa realidad dahil masakit ang katotohanan ng boss ko lamang siya. Dapat talaga sir ang itawag ko sa kanya kasi nawawala yung turingan namin bilang boss at empleyado. Tandaan mong mabuti Monique. Rule number 4, bawal kang ma-inlove sa boss mo. Ayoko ma-fall kay Sir Xander. Hindi yun tama. Ilugar mo ang sarili mo sa tama Monique. What if bumalik ang tuloy na mommy ni Jesusa? Wala kang ideya kung na bang istorya sa likod nila. Pagdating namin sa bahay, parehas ng kaming tahimik. Nilagay niya na sa crib ni Jesusa dahil mahimbing ng tulog nito. You want some coffee? Tanong nito sa akin. Sige. Nakangiting sagot ko at tumabas na siya ng kwarto ni Jesusa. Nagbiis muna ako ng pangbahay bago sumunod sa kanya sa kusina. Pagdating ko sa kusina, nakaredy na yung coffee namin. Isang buwan ka na pala sa isang araw. Bakit di ka mag-day off? Tanong nito sa akin at naupo ako sa katapat niyang silya. Day off? Para naman si Jesusa? Tanong ko dito. Nasanay na kasi ako na si Jesusa palagi ang kasama ko. Parang ang lungkot kapag di ko siya nakakasama ng ilang oras. Tatawagan ko si Yaya Sally para siya muna magbabantay kay Jesusa. Wika nito pero agad akong kumontra. Wag na. Isasama ko na lang si Jesusa kapag sumahod na ako. Ayokong iwan si Jesusa. Baka hanapin ako ng anak mo. Sagot ko dito at ininom na yung kapeng tinimpla niya. Mag-iisang buwan ka pa lang at talagang napamahal ka na ng sobra sa anak ko Nakangiting wika nito. Paano kung hindi lang sa anak niya? What if maging sa kanya rin? Hays, ano bang pinagsasabi ng utak ko? Oo nga Sino bang hindi mapapamahal sa anak mo? Sobrang lambing niya kaya, tapos sinuturing niya pa akong mommy niya kaya sobrang natouch na ako dito. Pinaparamdam mo kasi sa kanya yung kalinga ng isang ina na matagal nilang hinahanap. Wika nito kaya natigilan ako sa pag-inom ng kape. Gustong gusto ko na talagang tanongin si Xander kung nasaan ang mommy ni Jesusa. Masyado bang controversial ang tungkol dito? Kung alokin kitang maging lifetime mommy ni Jesusa, papayag ka ba? Seryosong tanong nito. Para nagdoding yung utak ko dahil sa sinabi niya. Ano ibig sabihin ni Xander na lifetime mommy? Huwag mo nang pansinin yung sinabi ko. Matulog ka na at mukhang pagod ka dahil sa nangyari sa maghapon. Weekend ito at iniwanan na ako mag-isa sa kusina. Naiinip ba siya dahil ang tagal kong sumagot? Bakit kasi napaka-loading ng utak ko ngayon? Siguro dahil to sa wine na nainom ko kanina pero hindi ko talaga magets yung sinabi niya. Hindi ko na inubos yung kape at pumunta na ako sa kwarto ko. Ang problema ko ngayon kung paano ako makakatulog. Bakit pa kasi kape yung inilok sa akin ni Xander? Sinadya niya ba yun para hindi agad ako makatulog? Hindi talaga ako makakatulog dahil sa sinabi niya about sa pagiging lifetime mommy ni Jesusa. Pwede ba yun? Di kung ako magiging mommy ni Jesusa, tapos si Xander ang daddy, anong tawag sa amin dalawa ni Xander? Dapat nag-oo na ako kanina Binawi pa tuloy. Kainis.
Bakit pa kasi napaka-loading ng utak ko? Sanders POV. Binigay ko kay Monique yung sahod niya. Sinabi ko sa kanya na 30k lang ang sahod niya sa unang buwan. Pero guna ako ng 50k, ayaw naman kasi mag-day off. Narinig ko rin na kinakausap niya palagi si Susa na ipag-shopping niya ito once na makapagsahod siya. May pagkabalo din talaga tong si Monique eh. Hindi niya naiisip na mapupunta lang sa anak ko yung sahod niya. Mula kahapon, naging tahimik na si Monique. Siguro dahil sa tanong ko sa kanya. Minsan kasi pabigla-bigla ako ng desisyon ko. Simula nang dumating si Monique sa bahay, naging padalos-dalos na ang mga desisyon ko pagdating sa kanya. Kung ano yung pumasok sa isip ko, sinasabi ko kagad sa kanya. That's weird. Eh hindi naman ako ganito dati. Maingat ako sa bawat desisyon na sinasabi ko noon. Nasa kalagitnaan ako ng meeting nang lapitan ako ng sekretary ko. Sir, may naghanap po sa inyo sa labas. Wika nito. Sino? Agad na tanong ko. Si Monique po. Wika nito. Agad ay pinatigil ko ang meeting. Anong meron at susugod si Monique dito? Bigla tuloy akong kinabahan. Pagdating ko sa lobby ng hotel ay may nakita akong balisa. Sir? Nauutal na tawag dito sa akin na tila galing sa pag-iyak. What happened? Nasaan si Jesusa? Agad na tanong ko. Iyon nga pong pinunta ko dito eh. Ilang beses na kitang tinatawagan pero hindi kita makontakt. Si Jesusa nasa ospital. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang taas ng lagnat niya at may mga maliliit na parang tigayawat na sumisipol doon sa balat niya. Hindi ko na alam gagawin ko kaya pinuntahan na nga kita. Wika nito at napatabo na lamang ng mukha. She started to cry again. Pinagtitingin na kami ng ilang mga employees ng hotel. Niyakap ko si Monique para pakalmahin to. Ramdam ko yung takot at pag-aalala niya kay Jesusa. Calm down, Monique. Maging okay din si Jesusa. Huwag ka nang umiyak. Papupuntahin na natin siya. Wika ko dito at tinapik-tapik ang likod niya. Kinausap ko yung sekretary ko na hindi na muna namin itutuloy ang meeting at ipapareschedule ko na lamang dahil may emergency ako. Umalis na kami ng hotel. Dumiretso na kami ng ospital. Naabutan naman siya ni Yaya Celia na kausap ang doktor. Sila po yung parents ng bata. Wika ni Yaya Celia. Doc, how's my daughter? Agad na tanong ko. She's fine. Mabutit dinala niyo siya kaagad dito. Nagkaroon siya ng chickenpox. Sagot ng doktor kaya nakahinga ako ng maluwag. As in, bulutong po? Tanong ni Monique at tumango yung doktor sa kanya. Pagkakaalala ko, nagkabulutong na ako nung bata ako eh. Kawawa naman ng baby Jesusa natin. Wika ni Monique. Don't worry, Mrs. Mabilis nagagaling ang anak ninyo dahil agapan naman agad to. Wika ni Doc. Hindi naman kinorek ni Monique yung doktor nung tinawag siyang Mrs. nito. Mukhang nasanay na siya na palaging pinagkakamalang mag-asawa. Eh di, magkakaroon ng peklat ang balat ni baby? Tanong ni Yaya Celia. Yes po, pero may gamot naman po akong ibibigay para mawala ang naiwan na peklat sa balat ni baby. Sagot ni Doc. Salamat po, Doc. Wika ako at pinunta na namin si baby Jesusa sa private room niya. Mahimbing itong natutulog. Gaya nga ng sinabi ni Monique, may mga maliliit at tila tagihawat na malalaki ang sumibol sa balat ni Jesusa. Nagpaalam si Yaya Celia na umuwi muna para kumuha ng mga gamit natin. Tinabihan ni Monique si Jesus sa kama habang nakaupo sa kabilang side. Thanks! Nakangiting wika nito kay Monique. Habang hawak kong kami ni Jesusa. Para saan? Pagtatakang tanong nito. Sa pag-aalala mo sa anak ko, even na hindi mo talaga siya totoong anak. Wala yun. Ang ganda kong yaya ni baby Jesusa, ako munang bahala sa inyo dahil trabaho ko to. Nakangiting sagot niya. Kung umiyak siya kanina, kadna mo talaga siyang mama ni Jesusa. Hindi ko akalain na mamahalin niya ng ganito ang anak ko. Hinihimas-himas ito ang ulo ni Jesusa. Matanong ko nga, nasaan ang mama ni Jesusa? Nagulat ako sa naging tanong ni Monique. Hindi ko expected na magtatanong siya tungkol dito. Hindi niya na siguro matiis kahit sinabi ko sa kanya na hindi siya po pwede magtanong about dito. Sobra na siyang na-curious kung bakit hindi namin kasama sa bahay ang mommy nito. Sasabihin ko na ba ang totoo sa kanya? Maniniwala kaya siya sa paliwanag ko? Kailangan kong pagkatiwalaan si Monique. Isang malaking lihim ang nasa likod ng pagkatao ni Jesusa. Dahil wala nakakalaman tungkol dito kundi ako lamang. Gusto mo talagang malaman? Tanong ko dito kaya't sumeryoso na ako. Tumango naman siya bilang sagot. Magsimula na sana ako magkwento ng bigla, pumasok sa kwarto sa mom and dad. Kamusta na ang apo ko? Pag-aalala ni mom. Agad na umalis si Monique sa kama ni Jesusa.
Mukhang di pa ito ang tamang panahon para malaman niyang katotohanan. Monique's POV. 3 days din kami sa ospital and finally okay ng baby Jesusa namin. Nag-leave ako ng 1 week para may kahalili kang magbantay kay Jesusa. Ilang araw ka na rin kasing walang pahinga. Wika ni Xander. Ano ka ba naman, sir? Trabaho ko yun kaya okay lang. Nakangiting sagot ko dito. No, hindi yun okay. As a daddy, kailangan ko ring alagaan ng anak ko. Sagot nito. At dahil sa sinabi niya, ay wala na akong nagawa. Mula sa pagising namin, nandun lang kami sa kwarto ni Jesusa. After ko tong punasan ng basang towel, nilagyan ko ng ointment na reseta ng doktor yung mga sugat ni baby. Malapit na rin tong gumaling dahil mabilis itong natuyo. Pupunta na ako ng supermarket to buy some fruits. May gusto ko bang ipabili? Tanong ni Sander. Ice cream na lang, yung cookies and cream. Wika ko. Nakangiting sagot ko dito. Bigla ako nag-crave sa ice cream. Tagal ko na rin di kasi nakakakain ito eh. Sige, mabilis lang ako doon. Wika nito at umalis na. After kong patulugin si Jesusa, naligo na rin ako. Pumunta ako sa kusina para maghahanap ng gamot. Yaya Celia, may gamot ka ba dyan para sa sakit ng ulo? Talong ko dito habang naghahanda ng lunch namin. Meron iha, nandyan sa cabinet. Kumuha ka na lang. Agad ay kumuha ko ng gamot at uminom. Kailan pa sumasakit ang ulo mo? Tanong nito at tumigil na si Yaya Celia sa ginagawa niya. Hinipo ang leeg at noo ko. Medyo mainit ka nga. Wika nito. At naupo ako at nagpahinga. Mukhang magkakasakit ka, Monique. Mabuti na lang nag-leave si Sander. Ikaw kasi, abusado ka sa katawan mo. Hindi ka marunong magpahinga. Sermon sa akin ni Yaya Celia. Ito na nga po eh. Nagpapahinga na? Nakangiting sagot ko dito. Ay ewan ko sa'yo, Monique. Pumunta ka na nga ng kwarto mo at magpahinga doon. Gagawa kita ng soup para gumana ang pakiramdam mo. Sige po, salamat po. Sagot ko na lumapit dito. Nag-backhug ako kay Yaya Celia. Pakitingnan lang po muna si Jesusa. Matutulog lang po ako. Malambing na wika ako dito. Sige iha, patapos na rin naman ako dito eh. Sige na, matulog ka na. Wika nito at tinapik-tapik ang braso ko at nagkumot. Bigla na lang ako nakaramdam ng antok. Pakiramdam ko, pagod na ako. Sander's POV. Monique, nandito ng ice cream mo. Wika ako na makapasok na ako sa bahay. Dumiretso na ako ng kusina para ilagay sa ref yung mga pinamili ko. Naabutan ko naman si Yaya Celia habang naglalagay ng pagkain sa tray. Sige po, iti-check ko po muna si Monique sa kwarto niya. Paalam ko dito. Dali-dali akong pumunta sa kwarto niya. Pagpasok ko'y mahimbing itong natutulog. Dinampi ko ang palad ko sa noo. Sobrang init ito. Monique? Tawag ko rito. Nanginig na rin to sa lamig. Kaya kumuha ulit ako ng comforter sa cabinet niya. Sinara kong lahat ng bintana sa kwarto niya. Ang lamig! Nanginig na wika nito habang yakap-yakap itong sarili niya. Sinilip ko muna si Jesusa sa kwarto pa nito. Mabuti na lang at mahimbing ng tulog ng anak ko. Pumunta ako sa kwarto ko at kinuha yung heater. Mas kailangan to ni Monique ngayon. Bumalik ako sa kwarto ni Monique. Binuksan ko na yung heater. Ilang minuto na lang ay uminit na ang kwarto niya. Ako naman yung nainitan kaya hinabad ko yung t-shirt ko. Ngayon pa lang ako mag-aalaga na may sakit. Tok-tok! Pinagbuksan ko ng pinto si Yaya Celia. May dala itong maliit na planggana na may tubig at towel. Pupunasan ko muna si Monique para bumaba ng lagnat niya. Wika ni Yaya. Napabuntong hininga ako. Mabuti na lamang at andito si Yaya. Ako na muna mag-aalaga kay baby Jesusa. Ikaw nang bahala kay Monique. Wika ni Yaya after nitong punasan si Monique. Simpleng nagnat lang yan. Pakainin mo siya maya-maya at ipainom mo tong gamot. I-check mo rin ang temperature niya every 3 hours. Nasobrahan lang yan ng pagod. Ilang araw din kasing puyat si Monique. Kakabantay kay Jesusa. Pinagsasabihan ko naman siya na kapag tulog si Jesusa matulog din siya. Wika ni Yaya habang nakatingin kay Monique. Sige Yaya, ako na pong bahala dito. Salamat po ulit. Wika ako at inayos ng kumot ni Monique. Kapag may kailangan ka, puntahan mo lang ako sa kwarto ni Jesusa ha. Wika nito kaya tumango na lamang ako bilang sagot. Naupo ako sa kama ni Monique. Hinaplos ko pa ang mukha nito. Sa sobrang pag-aalaga mo kay Jesusa, ikaw naman to nagkakasakit ngayon. Wika ako dito. Kahit na alam kong hindi niya ako naririnig. Mama? Wika ni Monique. Tumagilid pa ito paharap sa akin. Natutulog pa rin siya. Siguro namimiss niya na ang mama niya.
Naaawa ako kay Monique. Sobrang strong niyang tao. Kinaya niya na lang na siya lang mag-isa. Sana ganyan din ang baby Jesus ako. Maging strong din siya kapag nawala ako dahil wala naman siyang ina. Nakaramdam ako ng antok dahil sa pagbabantay kay Monique. Matutulog muna ako dahil tulog naman ang pasyente ko. Ang lamig! Reklamo nito't naalala ko naman yung nabasa ko. Yung body heat. Sakto at nakahubad ako. Baka sakaling mabawasan ang lamig na nararamdaman ni Monique kapag niyakap ko siya. Pumasok na nga ako sa loob ng comforter at niyakap ko siya. Sinubsob naman ni Monique ang mukha niya sa dibdib ko kaya napangiti ako. Stay with us, Monique. Wika ako tinalikan nito sa noo. Alam ko sa sarili ko gusto ko na siya. Hindi naman mahirap mahalin ng katulad niya dahil sobra siyang mapagmahal sa babae. Monique's POV. Nagising ako na may maramdamang may malamig sa noo ko. Sir? Gulat na tawag ko kay Sander at agad na napabangon sa kama. Nalaglag tuloy yung towel sa noo ko. Humiga ka nga, Monique. Hindi ka pa magaling. Wika nito at inalalayan nga akong humiga. Naturalan lang ako sa mukha ni Sander. Butit gising ka na. Kaya kumain ka na muna para makainom ka na ng gamot. Wika nito at kinuha sa tray yung pagkain. Si Jesusa. Pag-aalalang tanong ko rito. Huwag mo na munang isipin si Jesusa. Si Ayacel nag-aalaga sa kanya ngayon. Ang isipin mo yung sarili mo. Wika nito habang hawak ang mangkok na may lamang soup. Napabuntong hininga ako. Nakakaya naman sa kanya. Dapat si Jesus yung inaalagaan niya ngayon at hindi ako. Pasensya ka na kung napabayaan ko man ang sarili ko. Hindi mo naman kailangan na alagaan ako eh. Ilang beses na ako nagkasakit. Kulang na ako sa tulog at saka sa pahinga. Magiging okay din ako maya-maya. Nakangiting sagot ko dito. Masyado na kasing seryoso ang mga tingin niya sa akin. Tumigil ka nga, Monique. Hayaan mong makabawi ako sa'yo. Sige na, kumain ka na. Wika nito at sinandok na yung kutsara sa soup. Napakulit ng ako na akmang ilalapit niya na sa akin yung kutsara na may lamang soup. Susubuan mo ba talaga ako? Hindi naman ako disabled eh. Nakangating reklamo ko. Dito. Dali na. Huwag mo na akong paghintayin. Wika nito na may command. Wala na ako nagawa pa kundi kainin na lamang ito. After kong kumain, pinainom niya na ako ng gamot. Kumain na ba kayo ni Jesusa? Pag-aaral lang tanong ko dito. Namimiss ko na si Jesusa. Hindi ko siya pwedeng lapitan ngayon dahil kagagaling lang nito sa sakit. Magpahinga ka na, sir. 8:00 na kaya matulog ka na rin. Medyo maayos naman ang pakiramdam ko. Baka kasi ikaw naman na magkasakit niyan. Wika ako dito pero parang wala siyang narinig. Dito na ako matutulog para ma-monitor kita na maayos. Sagot nito na ikinagulat ko. Nang bigla nitong nahiga sa tabi ko. Sander, sira ulo ka talaga. Doon ka na sa kwarto mo. Ines na sigaw ko pa dito. Bigla ako tuloy siyang natawag sa pangalan niya. Parang bigla ako nawalan ng galang sa kanya. Huwag kang malikot, matutulog na ako. Wika nito at tumalikod na nga siya sa akin. Sira ulong talaga. Tama bang matulog siya sa kama ko? Di naman tama tong ginagawa niya eh. Sa tingin niya ba makakatulog ako na maayos? Tumalikod na rin ako sa kanya. Feeling ko tuloy lalo pang uminit yung pakiramdam ko. Ito ang unang beses na nakatabi ko siya sa pagtulog kahit sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Monique, kung aalokin ba kita ng kasal, papayag ka? Tanong nito na kinagulat ko. Humarap ako dito. Wrong move naman dahil nakaharap din siya sa akin. Akala ko pa naman nakatalikod pa rin to sa akin. Sobrang lapit tuloy namin sa isa't isa. Konti na lang talaga at sasabog ng dibdib ko sa kama. Sa sobrang init ng pakiramdam ko, pinagpapawisan tuloy ako. Amoy na amoy ko si Sander. Ang fresh ng amoy niya. Nakaka-addict tuloy. Bigla tuloy ako nahiya dahil mula pa kanina na matulog ako hindi pa ulit ako nakakapagsipilyo. Umayos ako ng higa at sakik sa minako humarap. Nababaliw ka na ba? Bakit mo naman ako aalokin ng kasal? Eh wala naman tayong relasyon. Pangalawa, paano yung mami ni Jesusa? Di ba dapat yun ang pakasalan mo? Yaya lang ako dito, Sander. Ang kasal para sa dalawang taong labis na nagmamahalan. Hindi tayo bagay sa isa. Ano lang ang sasabihin ng pamilya? Hindi ko na naituloy pa ang pagsasalita ko nang bigla ako nitong hilahin para sa kanya at bigla ako nitong halikan sa labi ko. Tuloy nang may kumawala sa tiyan ko. Pakiramdam ko nakalutang ako ngayon. Napapikit na lang ako at unti-unti nang gumagalaw yung labi niya sa labi ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Hayaan ko na lang ba ang sarili ko? Mas lalo ko pang naramdaman ang panghihina ng katawan ko. This is wrong, Monique. Wika ng isip ko. That's right, Monique.
Ako ang tama't hindi ang isip mo. Kaya akong sundin mo. Wika naman ang puso ko. Litong-lito na ako, bahala na. Umabot din ng ilang minutong palitan namin ang halikan ni Xander at sa ilang minutong yon doon ko na-confirm yung totoo kong nararamdaman sa kanya. Paano nangyari yon? Parang ang bilis naman. Dahil ba sa pagiging fake mom ko kay Jesusa, kaya pati sa daddy nito ay may nabuo na ring feelings? I'm sorry if I kiss you. Wika nito at agad siyang napabangon sa kama. This feeling is awkward. After niya akong halikan, bigla na lang siya magsusorry. Ano yon, joke? Batukan ko kaya itong si Xander para matauhan siya. Anong ibig sabihin nun, Xander? Tanong ko rito at naupo na din na maayos. Sorry, Monique, pero tuluyan na ako nahulog sa'yo. Mahal na siguro kita. Sagot nito na siyang kinagulat ko. Napalunok ako nang wala sa oras dahil sa sinabi niya. Akala ko ako lang nakakaramdam nito. Parehas lang pala kaming nahuhulog sa isa't isa. Dapat ba umamin na din ako ng nararamdaman ko sa kanya? I am sorry kung ako mismong lumabag sa rules ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko eh. Nakayokong wika nito. Dahil nakatalikod siya sa akin, malaya ko nakakangiti. Okay lang sa akin kung wala kang sasabihin about sa pag-amin ko. Hindi naman kita minamadali about sa magiging sagot mo. Muling wika nito. Bumuntong hininga ako. Baka kung ano pang isipin itong si Xander. Nakipagpalitan din naman ako ng halik sa kanya, kaya mas mabuting malaman din niya kung ano nararamdaman ko sa kanya. Hindi ka mahirap mahalin, Xander. Lalo na nga at pinakita mo kung sino ka talaga, kung gaano kakabuting ama kay Jesusa. Isa lang ang hiling ko, Xander. Bigyan mo ako ng time para pag-isipan yung offer mo sa akin. Bigyan pa natin ng time yung sarili natin para mas subusin nating makilala pang isa't isa. Wika ko dito kaya hamarap na siya sa akin. Tinignan ko to sa mga mata ko. Siguro ito na nga ang tamang oras para malaman mo ang tungkol kay Jesusa. Seryosong wika nito at tinawakan ng dalawang kamay ko. Bigla tuloy akong kinabahan. Sa wakas, malalaman ko na ang katotohanan na matagal ko na rin hinihintay. Just promise me na hindi mo kami iiwan ni Jesusa kapag nalaman mo ng totoo. Wika nito nang naparunok naman ako. Kinakabahan talaga ako. Pero kahit ano pang malaman ko, tatanggapin ko pa rin sila ng buo at walang magbabago sa pagtingin ko sa kanila. Pareho na kasi silang napamahal sa akin. Pangako, walang magbabago. Nakangiti ang wika ko dito. Huminga na malalim si Xander habang hawak pa rin ang kamay ko. Parang dito siya kumukuha ng lakas ng loob para masabi sa akin ang katotohanan. Nagbakasyon ako sa Italy last 3 years ago at doon ko nakilala si Minerva. Nakangiti ang wika nito. Parang may kumirot naman sa puso ko. Si Minerva siguro ang mama ni Jesusa. Para nakaramdam ako ng selos dito. Masiyahin siya at malambing tulad ni Jesusa at naging matalik kami magkaibigan. Until I found myself na nagustuhan ko na pala siya, pero huli na ako. Nagka-boyfriend na siya. Sinuportahan ko si Minerva kahit na hindi ko gusto yung lalaki na yun para sa kanya. Every time na umiiyak siya kapag nag-aaway sila, ako yung nagiging crying shoulder niya. Malaki yung pagkakatulad niyo pero hindi siya strong. Nagbago si Minerva after 2 years. Naging matamlay ito at di na masyado nakikipagkita sa akin. Until nakipag-break siya sa boyfriend niya dahil nalaman nito na niloloko lang pala siya nito. Hindi ko siya iniwan ng mga oras na yon. Alam ko kasing ako lang malalapitan niya. Ako lang yung nagpapalakas ng loob niya. Muling kwento nito. Hindi ko maiwasang hindi mainggit sa mama ni Jesusa hanggang sa nalaman nga namin na buntis siya. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Xander. Ibig sabihin, hindi ko na dinagtungan pa yung tanong ko dahil gusto kong si Xander mismong magtuloy nito. Umayos ako ng upo at seryoso nakatingin kay Xander. Oo, hindi akong papa ni Jesusa. Sagot nito kahit alam ko na ang sasabihin niya. Tabon ako ng bibig nang malaman ang katotohanan. Kaya para hindi sila magkamukha kasi hindi siya ang totoong ama. Parang gusto kong uminom ng tubig dahil sa nalaman ko. Naging masaya ng pagbubuntis si Minerva noon. Pinaalam naman namin sa ex niya buntis siya pero ayaw siyang panagutan nito. Itinatanggi nito na hindi siya ang ama ni Jesusa. Kaya I decided na ako yung dinadala ni Minerva. Naging okay naman ang lahat until sa nalaman namin ang totoong kalagayan ni Minerva. May sakit pala to sa puso. Patuloy na kwento pa nito. Hindi ko akalaing magagawa ni Xander ang ganoong bagay. Ganon siya kabuting tao para kahuin ang hindi naman niya ginawa. Pinapili siya ng doktor niya kung bata ba o ang sarili niya. Pero mas pinili ni Minerva si Jesusa. Pinili niyang mabuhay ang anak sa loob ng 8 buwan. Sa loob ng 8 buwan, wala kaming sinayang na oras si Minerva. Palagi lang kaming masaya dahil alam namin ang mangyayari sa araw ng mga anak siya. Biglang napayo ko si Xander. Ito yung mabigat na part para sa kanya.
Nagle-labor na si Minerva nang kausapin niya ako. Dapat handa na ako sa mga oras na yun dahil alam ko na ang patutunguhan namin. Pero ayokong mawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa akin bago siya ipasok ng emergency room at kahit anong mangyari, wag ko raw ibibigay sa ex niyang anak nila. At kung maaari daw ay ituring ko na ito na tunay kong anak. Hindi ko na malayan, tumutulo na pala ang luha ko. I can feel the pain habang nagkukwento si Sander. Parang nandun ako sa mismong pangyayari. Hindi ko na napigilan ng sarili ko at bigla ko na lang niyakap si Sander. I want to comfort him kahit saglit lang. Sa ilang taon nang nakalipas, alam kong daladala niya pa rin ang kanyang nakaraan. Ngayong malinaw na nga sa akin ang lahat, mas lalo ko siya nagugustuhan. I am so proud of you, Sander. Even na hindi mo kadugo si Baby Jesusa, pinaglaban ko siya. Tinuring mo siyang tunay na anak. Wika ako dito habang tinapik-tapik ang likod niya. Kung nalaman kong pina-arrange marriage ako ng parents ko kay Isabel, sinabi ko sa kanila ang tungkol kay Jesusa. Gumawa ako ng kwento na may naanakan ako sa Italy. Akala ko matatanggapin ni Isabel pero hindi. Papayag lang si Isabel magpakasal sa akin pero gusto niya ipaampon si Jesusa sa iba. Ayaw niyang tumayong ina dito. Nakaramdam ako ng ines kay Isabel. Anong klase siyang babae? Bakit di niya magawang tanggapin si Jesusa? Kung gusto niyang pakasalan si Sander, dapat tanggapin niyang lahat na nakaraan nito. Isang naman ang gusto ko, ang magkaroon ng isang pamilya, masayang pamilya si Jesusa. Ayoko maramdaman niyang nag-iisa lamang siya. Kaya nga gusto kong makuha ni Jesusa ang pagiging strong person mo. Sa'yo ko nakita ang future namin ni Jesusa. Alam kong matuturuan mo siya ng maayos at higit sa lahat, mamahalin mo siya na parang tunay mong anak. Wika nito at tinignan ako sa mga mata ko. Hindi ko alam, Monique, ang gagawin kapag nawala ka sa amin. Hindi ko alam paano palalaking mag-isa si Jesusa. Kaya't sana, huwag mo kaming iiwan. Kung kasal ang solusyon para maitali ka namin ni Jesusa, sa piling namin gagawin ko yun. Seryosong wika nito kaya napangiti ako. Hindi ba masyado mabilis kung kasal ka agad? Hindi ba pwedeng ganito na lang muna tayo? Baka kasi nagbibigla ka lang dyan sa sinasabi mo eh. Sagot ko dito. Di naman dapat minamadali ang kasal. Isa pa, kakaamin niya lang sa akin na naramdaman niya. Medyo nawiwindang pa nga ako sa mga nalaman ko eh, kaya dapat utay-utay lang. Tumawa naman to sa sinabi ko. Katulad nga na sinabi ko kanina, maghihintay ako. Basta sabihin mo lang kung may patutunguhan ng paghihintay ko. Wika nito, tinalikan ako sa noo. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Ang mahalaga, sinabi na sa akin ni Xander ang lahat. Masyadong komplikadong katotohanan tungkol sa pagkatao ni Jesusa. Kaya sana tayo lang ang makakaalam nito. Gusto kong sabihin sa family ko ang tungkol kay Jesusa kapag naayos ko ng lahat ng papers niya. Nakangiti ang wika nito sa akin. Susuportahan kita. Iingatan ko ang sikreto ng anak natin. Nakangiting wika ko kaya niyakap ako nito. I cannot wait na maging isang tunay na pamilya na tayo ni na Jesusa sa papel at sa mata ng Diyos at ng mga taong nakapaligid sa atin. Wika nito at humiga na sa kama. Pinahiga naman ako nito sa braso niya. Wala pa talaga sa isip kong pag-aasawa kasi nga, wala naman akong boyfriend. Tapos bigla mag-o-offer si Sander na boss ko. Nakakawindang, di ba? Parang panaginip lang ang lahat. Pero binigay ito ni Lord eh. Isang blessing ang magkaroon ng baby, kaya hindi ko pa pwedeng tanggihan. Tapos may instant love life pa kaya super blessed ko talaga. Sana lang talaga hindi ito isang panaginip. At kung panaginip man to, please lang, huwag yun na akong gisingin. Joke lang, ayoko pang maded. Ano kaya ang mangyayari ngayong alam na ni Monique ang tungkol kay Jesusa? Pumayag kaya siya maging asawa ni Sander at ina ni Jesusa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.